Ang mga balita, napapanahong impormasyon, kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan, mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya, tulay ng mga hinaing. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Yes, good morning, Eastern Visayas. Madyong buntag sa tanan na masuking tigpaminaw din sa atong Sibianan sa 104.7 FM o yun man sa atong Facebook page live. Madyong buntag tibuok kalibutan. Yes, ni ang atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Din makig-uban ang tanang mga Sibianan dinhi sa rehiyon agikan sa Radyo Pilipinas Borongan nga atong pagasawaan with Miss Pen Pomida and Radyo Pilipinas Kalbayog ni Miss Suzette Pretencio, ang Philippine Information Agency, din nato makauban si Miss Steffi Lee Barrios sa DYDC FM VSU, atong makauban si Miss Mikay Gongora. Og dinhi sa atong Radyo Pilipinas Sogod kini mo higalag-alagad sa kahanginan Gemma Destriza, diri sa Master Control atong katugbang si Noel Palugod, pilagi sa pagpanguna sa atong Station Manager Dudens Alaras, and of course ang ato nga mga frontliners, sila si Aljon Malot, ang atong batan-on ug utukan nga si Aljon Malot, Miss Ria Mikate, Ruel Bugnos Jr., Miss Dalia Orit Atwil ug Jevic Epes sa pagpanguna sa atong Station Manager Dudens Alaras ug sa support sub sa atong admin staff si Miss Rosemary Mikate, Junjun Amora ug ang atong Security Guard Officer Igoy Paul. Ito'y padangat ang atong mga informasyon karong buntaga mga higala adlaw karon nga Martes, pitsa 23 ning buwan sa Hunyo tuig 2026. Yes, kumusta man ang inyong mga panahon diha? Kagahapon tibok Eastern Visayas ug tibuok nasod sa Pilipinas murag na okay tagkalit no. Sa jung buntag alas 9:20 ang takna sa buntag ang nahitabong pag pinusilay, pag dili pinusilay kasi sila ramay na musil no. Mahog putong masaker, kadung John. Masaker ba to dong John? Masaker ko no. Tuloy na matay pagpamusil sa atong mga duha ka batan-on 14 o 15 anyos. Murag nakurata kay pagtan-aw ho pagkajagpis pabagajud og lawas natong usa ka tong bata. Nakitom nga haroy murag mao pa magadyo paganito katubo. Okay, 14 anyos palagi no. Ang usa 15 anyos medyo dahol-dahol to gamay. So bullying ang giingon kining pagpanusogsog mo hinungdan mga higala. So mas dool-dool dito ang naang atong mga kaubanan doon na sila nakuha nini nga update mo lang murag sus kaluoy bala mga jud sa nahitabo murag wa dito katog ba dyan nagtanaw no. So sa atong peace and order situation ang atong Philippine PNP, Provincial Police Office diri sa lalawigan sa Southern Leyte nagpagawas na og pahimangno og kining awhag sa ato nga mga tunghaan nga dili na makasud ang mga estudyante kung dili jud sila susiho ng ilang mga bags dahil ilang mga kabtangan kung wa ba magdag mga armas de fuego, makasamad nga mga butang no, bisan gani mga ginikanan og magkuha silang anak dito kinahanglang mulagbok na. Oo. So nahitabo man pud sa una sa usapon sa mga eskwelahan dinhi sa tong lokalidad nga kuan kanang diapoy bata in town nga kanang mura siyang na frustrated kay ngijang grado gamay ra ja expected gyud ni ja nagtuo siyang dako ja grado sa mga bata no gusto day mag-suicide in town sa eskwelahan o grade 8 dapat in town sa pistola dito madyo ganing kay nakit-an in town sa mga classmate o gi-report na jon na depress ang bata di ay kay kini laging honor mo ni makaingon lagi
So mo na karon nga bantay na pod ang ato karong mga tunghaan diri sa atong Division of Southern Leyte. Oo, diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte. Okay, so sa atong kahimtang sa panahon, nagpabiling bisan pa man sa hulga sa Bagyong Francisco. Wa man tag makatagamtam diri kusog nga uwan pod, no? Init-init man gihapon, kagahapong adlaw. Ug atong supply sa kuryente, okay ra gihapon ug ang tubig nato hinahinay gihapon sa ubang sa kaong bahin. So sa generally peaceful ang atong lalawigan sa Southern Leyte. Okay, so dito maglangay. Niya na sa atong linya, wala kompleto na takaron diri sa atong screen. Okay, so atong unahon mga higala ang atong pagpangumusta. Atong unahon ang Borongan Eastern Samar si Miss Pen, sunod si Miss Susette Pretencio, sunod si Miss Tefeli Barrios o si Miss Mikay Gongora. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Miss Pen. Good morning, Eastern Visayas. Naka-mute ka, Miss Pen. Na-mute. Palihog ko na ko. I-check. Alright, Okay. so Kutsu FM, alayon. Morning, Eastern Visayas. Alright, so good morning, Ate Gemma, okay na ba? Yes, okay na, Miss Pen. Go ahead. Alright, so thank you. Alright, so happy Tuesday, June 23, para na partisipasyon na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, Eastern at Visayas. ipen pumida ito na iyo kahampang. Kaupod natin didi Master Control, Coach UFM Buna Jr., Transmitter Chief Tech Joey Policarpio, pinagyuton supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Okay, all right man, no, ito na ato na panahon na madalumdum la kita, 29 degrees Celsius but feels like 36. May na mga panalagsa nga mga pag-uran, tikang pakakulo pero light rains, light showers. Maupay gihapon para diri good gipasuin, no, ito na ato na panahon. Pariho kakulop nga mapaso talaga adto na balita sa ring pamani Ate Gemma nga tanan kita na bulaga nga na grabe adton bisa la kita nagbabasa la kita adton mga balita ito na trauma iton na diri may explicar nga emosyon ito na aton na inaabat mga kag-anak gudman kita. Kasi ring naton nga safe pag lalakat ito naton na mga kabataan dito naton balay na makakauli nga safe naton mga kabataan grabe as in naton na inabat hadton na makarimadima makangirirhat nga panhitabo kasaring tala didto halangyaw na hitatabo. Grabe labi na Ate Gemma, Steffi, Mikay, Susette, adton kabasa naton han na baliw ay na mensahe tikang han anak ngadtuhan na anay an anak nga ini nagsusumat han panhitabo didtuhan classroom. Grabe talaga. So prayers, condolences, waray namon masisiring pa as in nga dahito na pamilya nga nabayaan hadton na ira mga anak. Salit yan didiliwat syudad dito na Borongan in may na mga igin pagawas nga advisory adto na pira nga mga eskwelahan pag pahugot hiton seguridad dida pala hiton entrance hiton school may na mga pariho gihapon na mention kanina ni Ate Gemma bisan private nga na public nga mga school sa didi Borongan kanya-kanya ng strategiya mahugot nga pagpatuman hiton na seguridad tisulod pala kinahanglan na may na i-check na mahugot bisan mga estudyante nga masulod nga dahiton ira tagsa-tagsa nga eskwelahan. Kinahanglan na safe haven iton mga eskwelahan para hiton mga kabataan mga kag-anak nga nasugad man mga personnel hiton tagsa nga eskwelahan. Bueno, kabarangay lifeline sa tikang didiha ato na dapit power. Waray man nato na nakita nga paabiso ito na ato na lokal nga kooperatiba Isamelco para manhin sked power interruption. Sugad man ito na tubig.
makakasaring kita nga tuloy-tuloy no ito na serbisyo ito na kuryente nga na tubig pero usahay magluya no ito na tubig kay yana pala in diri gud tal nga mauran nakaka-experience na kita although siring ito na pag-asa adi pala ha alert level pagtag epekto no ito na katamara katahuraw pero kinahanglan na magtipid na kita no ito na ato na water consumption. Komunikasyon so far so good. Parihuman gihapon ito na Pasi Orden habugos nga probinsya ito na Sinirangan na Samar. Bueno, yan ang aga, yan ang adlaw in may ada kita dako nga aton i-cover oro na nga aktibidad ito na Department of Information and Communications Technology ko na DICT nga nito na provincial government ito na Eastern Samar amo ina magalulunsad na magkaiba-ibang digital governance initiatives. Mga programa ini ito na DICT como kaparte gihapon ini ito na pagsalinurog ito na National ICT Month 2026 ngan ika napulo 10th anniversary ito na DICT. So iglulunsad ini adton iba-iba nga programa lakip adton completion. Inaugurasyon hadton 558 free public Wi-Fi sites. Habog sini nga probinsya hiton Sinirangan Samar nga nasugad man adton launching hina bago nga digital services. So nga tanan ini para pagpauswag han serbisyo publiko nga mapadali adton modernisasyon adton gobyerno. So yan nga aga may dapala hini mga orientation nga niyan hiton kulup iton formal nga launching. So may dahin mga eGov kiosk konektado ha eGov PH nga iglulunsad di naman ha Kapitolyo nga di ba pa nga mga programa no hiton DICT. Samtang ha oras nga 15 minutos na nakalabay hala sutyo ha aga dito na paggalanganan pa adi na kabarangay adto na mga laray uluhan handag nga mga notisya estihanon. ESO College of Medicine all systems go na para na pag-abri yan na ini nga Agosto 2026. Tupad tuloy pasada program ha Eastern Visayas malampuson nga iginlansad ha na doling ang LTFRB sobra 1,500 nga transport workers amoy na makakabenepisyo. Tulo patay 13 adto na Samaran hapamusil ha isang eskwelahan ha syudadhan Tacloban duha nga CICL ada na ini ha kustodiyahan na Pro 8 seguridad ha mga eskwelahan na ginapahugtan. Amini ka barangay adto na laray uluhanan mga notisya adto na mga detalye aton ilalatag dinila ha taramdan. Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Aton oras, 16 minutos sa naglabay sa alas 8. Mapay nga aga, ng sangaran sa naman acting station manager Hinaro Novelon. Ako si Suzette Pretencio, yan na mga kaupod nga Martes nga edisyon sa natong taramdahan. Good morning, Eastern Visayas. Ang mapay nga aga gihapon sa aton mga kaupod yan na. Kan Ate Pen Pumida, good morning sa iyo nga da sa RP Barongan. Nga mapay nga aga gihapon sa aton host yan na nga aga. Good morning kanati Gemma Destriza nga sa bugos nga para sa San RP Sugon. And good morning gihapon sa aton kasugbong sa Academe. Good morning Miss Micaela Gungora. Nga aton kasugbong sa PCO. Upay nga aga kan Miss Steffi Lebarios. Ngan amon kaupod dide sa Master Control. Aton kaupod si Raizano Barandino. Ang aton mga OJTs. Sir Alexander Wayne Francisco, Mark Angelo Tayag, Brenda Fortuna, Angel May del Rosario, kaupod liwat naton si Ernest Almuete, nan si Gordo Abarico.
Yes, nga dide sa RP Calbayog nagpapaabot gihap kami san pakiramay ngan pag-ampo sa ton mga biktima sa shooting incident didto sa eskwelahan sa Tacloban City. So aton condolences man aton nalaliwat pagpahinumdom Ate Pen, Ate Gemma, Miss Mikay ngan Miss Steffi nga aton kun pwede aton nalikyan ang pagpasarangpasan sa nga footage labi na nga waray naka-blur ang mga faces respeto gyapon sa privacy nala sa mga biktima nga aton hinumduman nga inisira ito panalipdan gyapon sa Data Privacy Act and also pagrespeto labi na nga ini nga panhitabo in grabe ang kasakit nga ginahatag sa mga biktima para malikyanan iton nga relieving san panhitabo. But anyway, sa update sa aton panahon dito sa Calbayog, so maupay man panahon in maupay para sa akon kay I like windy nga panahon, so mahangin-hangin an amon panahon didi, cloudy gihapon and may adasan pag sarang may scattered rain shower sa bugos nga Calbayog City. So ito indurot sa Bagyong Francisco nga adto yan naging super typhoon na, although waray man inisiya na landfall mao nga diri gud masyado nga dako ang epekto dide sa Calbayog City. Ngan para naman sa update sa utility sa Melco 1 in may adasan ginpagawas nga bag-o nga scheduled power interruption para iniya na nga tiarabot Biyernes sa Friday, June 26, 2026. Matikang 7 a.m. hangtod 5 p.m. Mapaparong ang kuryente sa sitio Nagbuong Porok 5, Barangay ni Haga, hangtod Barangay Megara, Lakip na, ang mga lateral barangays ngan Happy Valleys. So, ang rason sa pagkaparong sa kuryente, may tungod sa pag-upgrade sa V-phase of primary line, matikang sa bare to insulated, dito dapit sa Barangay Ginon hangtod sa Barangay Megara. Mao at yung mga maapektuhan sa sining power interruption, pag-charge ka mo sa iyong mga devices, nga sa iyong mga power banks and power stations. An update para sa tubig, so maulagi hapon ang serbisyo sa Calbayog Water Company Incorporated medyo maluya lagi hapon ang turo sa aton mga tubig sa mga gripo may tungod sa aton pag-iban sa water level sa pasungon source nga sa pagkena inagpapadayon lagi hapon ang pag-upay sa leak didto sa pasungon source pipeline. So iniin mahitungod sana maong maluyan abid san aton tubig maong aton paglaom nga hinaut unta after nga maupay an ini nga leak sa pasungon source pipeline nga nag-uran-uran man gihapon medyo mag-upay na an abid sa tubig sa aton mga gripo dide sa Calbayog. Para naman sa peace and order situation, so nagpapabilin nga generally peaceful ang Calbayog City. Alright, para sa mga nahikay nga balita, aton mga top stories of the day, adin namon mga laray uluhan. 95% sa mga motorista sa Calbayog nagsunod sa una nga adlaw sa mahugot nga pagpatuman sa pagsulot helmet. Samtang DENR gindara ang serbisyo sa Calbayog City. NTC Region 8 nagbuhat mobile licensing services sa Calbayog, Samar. Ngan LGU Gandara nakapasar sa Malpi Pro Assessment sa Provincial Nutrition Evaluation Team. Ayaw ka mo pagparong sa iyong mga radyo ang pagbaya sa aton live stream sa Facebook kay aton iton nga tanan iglalaygay og igdedetalye sa second part sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas!
Yes, good morning Miss Gemma, good morning Miss Pen, Miss Suzette, and Miss Micaela. And good morning gihapon ha aton mga mamaratingan tikang mga mamaratino tikang ha iba-iba nga partehan Eastern Visayas. On behalf of Miss Johnny V. Gumban of PIA Eastern Samar, ako anay niyo makakaupod yan nga aga para magpadangat himbalita nga impormasyon. So update ang kabutangan na aton panahon no, nakabawi-bawi gihapon kitahan kapasom panahon this past few days no, an aton niya na langit in madalumdum ngan may ada kita nakikita nga chance sa himpag-uran. So an aton niya na temperatura inaada ha 28 degrees Celsius. Para naman ha aton update para kuryente in may ada in pagawas nga power advisory and LECO 2 in power interruption yan nga June 24, 2026 in Buwas Wednesday. Affected areas are Feeder 14, particularly part of Barangay 62-A, Kadungganan Village, Sagkahan to part of Barangay 62B, Charismatic Village, Sagkahan. So magtitikang inihit alas 9 aga, tutob alauna hit kulop. So inin 4 ka oras ang power interruption. Yan para naman haton water update, so far no waray man abiso hin water interruption as of this morning para di diha syudad han Tacloban. Para naman yan nga aga adin aton nahikay nga mga balita. Gobyerno probinsyal han Eastern Samar nag-turn over hin 5 million nga may Tigbaw Road Project agud mapadali ang access han mga komunidad. ESU ginmarkahan ang ika-67 founding anniversary pinaagihin unveiling han Felipe Abrigo statue ngan pagpasindungog han mga partners. Detalye ni nga mga balita nurunian ha aton second half. Back to you Miss Chema. Good morning, Eastern Visayas. Yes, samtang gikan diri sa DYD sa FM no mga higala, good morning. Maadyong buntag labi na sa atong tunghaan Visayas State University nga gipanguluhan sa atong presidente Dr. Pros Ivy Yepes. Good morning, maadyong buntag sa atong mga kaubanan ning atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas diha sa Radio Pilipinas Borongan pinaagi kang Ma'am Pen. Yes, mao pinaaga ka mo ma'am and sa atong mga kaubanan diha ingon man sa atong mga tigpaminaw diha ang dapita, and of course sa Radio Pilipinas Kalbayog pinagi kang Ma'am Suzette. Good morning, mao pinaaga ma'am, and sa atong mga kaubanan diha mga tigpaminaw, and of course sa PIA di nato makauban o nakauban sa nato karon si Ma'am Steffi Libarios no. Sa tanang nagpaminaw nato karon sa bisan asang dapit maparadyo man o via Facebook tong live. Good morning, happy Tuesday mga higala. Sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora ang inyong makauban karong Martes nga edisyon ng atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Hugalang sa itong mga pasiunang impormasyon, maguna kita sa update sa itong panahon. So karon mga higala, sa itong nahimutangan din sa dakbayan sa baybay. Dili gyud ingon kainit o wala dili hingpit ang pagpakita ni Haring Adlaw no. So medyo cloudy and windy ang atong panahon din sa dakbayan. So a thunderstorm in parts of the area in the morning followed by occasional rain ang atong masinati or base kini sa weather forecast no. Apan lagi dapat andam kita mga higala no, so magdala na lang daan og payong o proteksyon sa ulan kun ugaling maulan. Apan kagahapon medyo inanira pud ang panahon sa morning apan init pagka afternoon no. So mo ka na mga higala atong temperatura or atong panahon cloudy and somehow windy, mahangin. So 27 degrees Celsius ang atong temperatura din sa dakbayan sa baybay. Sa lain pa nga, mahinungdanong pahibalo. Oo, so from the VSU Admissions Office, ibalik lang po na ako pagpahibalo no, nga ang one-stop shop enrollment for freshmen, transferees, and second-degree applicants dinhiya sa VSU Main Campus, Baybay City. Pagasugdan kini o ipahigayon kini karong umaabot nga Hunyo 29. That is Monday, next week Monday, kutob July 9, 2026. So, from Monday to Thursday lang kini mga higala, subay sa ato pong work schedule nga compressed 4-day work week. So, June 29 to July 9, no?
from Monday to Thursday, 7 a.m. as early as 7 a.m. to 6 p.m. Dito sa may Student Affairs and Services sa Consas Complex Upper Campus, formerly ubos na sa formerly USO kung karon disas na. So please mga higala sa mga aspiring viscons, magpa-set your appointment na. Ana ang link sa VSU Admissions Office nga Facebook page. So need mga magpa-appointment sa mudaan before mo moari para niining one-stop shop enrollment. Okay, so sa lain pang pahibalo mga higala, sa atong Leyeco 4 or sa atong kuryente, by the way, wala di ay walay abiso nga dunay power interruption or any power advisory as of now. And sa atong Baybay City Water District naman sa supply sa tubig, wala gyapon abiso nga dunay mga problema o kakulian apan adunay gipagawas silang bag-ong disconnection advisory. Ugma pohon Hunyo 24 adlawng adlawng Wednesday o Miyerkules sa may Area 11 Barangay Palhi sa may Taytayan, Lawis ug sa Punong mga higala. So sa mga adunay overdue accounts, you may settle it para malikayan kining disconnection sa supply sa tubig. Sa atong Baybay City Information Office naman, sa pagkakaroon wala paghapoy bag-ong pahibalo or may nungdanong pahibalo. And diri ata sa atong PNP Baybay, oo. So sa balita lagi kahapon nga kuan nga katong pagpamusil dito sa Dakbayan sa Tacloban. So ang atong PNP Baybay nagpagawas gayud og pahibalo or tips kung unsa ang angay buhaton panahon nga dunay kining nay pagpamusil. So active shooter awareness mga higala ang ilang gipagawa. So nagpahibalo or naga-remind ang atong Baybay Police Station sa tanan nga dapat vigilant gyud and prepared kung ugaling simbako adunay mga active shooter incident. So ang atong angay buhaton is dapat mo adto gyud ta sa safe escape route, so mo evacuate immediately ta and then mo move away ta sa danger or mo dagan ta palayo sa danger, and then if escape is not possible, mangita gitag secure nga location nga adto ta makatago, and then dapat nga mag-remain quiet and silent. And last resort, kung naa na gyud ta when your life is in imminent danger, nanagid ka sa danger, so dapat you must take action, you must fight, to incapacitate the attacker. And of course, kung makahigayon ta mo gyud ta mo contact yung tag local authorities only when it is safe to do so, kay basin og mo po na makakuan nato kana bitawng naapa sa kasagsagan pagyud sa kuan danger. So kung safe na nga maka-call na ta sa local authorities, then we must kuan gud ana ato ginang buhaton. And then mo na ang pahinumdom sa atong kapulisan, and in fact diri sa Dakbayan sa Baybay ang atong mga kapulisan pod mas gipakusog pa gyud nila ang police presence and visibility sa mga eskwelahan o sa nakadaiyang establishmento sa Dakbayan. So mga higala, mo kana ang atong update sa peace and order sa Dakbayan sa Baybay. And alang sa mga balita nga nakalap karong adlong Martes, Hunyo 23 sa VSU, pinaagi sa extension project ni nagpaygayon og capacity building alang sa mga mag-uuma sa Del Carmen, Siargao. Mga bagong programa sa graduate education gilunsad sa VSU. Baybay City andam na alang sa MELLPI Pro 2025 evaluation. At ang dugang detalye ning maong mga balita sa second half ning atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Okay, samtang sa atong mananagunang mga kalambuan, gikan diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte para karong adlaw mga higala. Pitsa 23 na, So, law mga investigasyon sa shooting incident sa Tacloban gimando ni Presidente Marcos. At masayran ang detalye pinaagi ni Aljun Malot. Samtang ang Southern Leyte Provincial Police Office mas pakusgan pa ang presensya sa mga eskwelahan human sa insidenteng pagpamusil kagahapon sa Dakbayan sa Tacloban sa eskwelahan, diha sa Dakbayan sa Tacloban. Og mga ahensya sa gobyerno sa buntok nagkahiusa sa pagpatuman sa NSED. Og Peking Duck Project
project aniana sa Sogod. Kini og uban pa masayran, inigbalik nato sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama. Good morning, Eastern Visayas. Okay, so balik na ta mga higala sa atong Good Morning Eastern Visayas. Din ato nang pagasawan ang mga informasyon karon gikan sa atong mga nagkalain sister stations dinhi sa atong Tibok Eastern Visayas. So gikan sa Borongan Eastern Samar, di Miss Pen Pomida, Miss Suset Pretencio kang si Steffi, no? Atong makauban di Barrios, and si Miss Mikay Gongora. Atong masayran ang atong panag-uban dinhi sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good Bueno morning. kabarangay, adina adton siyahan nga notisya na hikayhan na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan. Eastern Samar State University College of Medicine, all systems go na para na pag-abri ha Agosto yan ang tuig. Ang detalye, ada natin report. Radyo Pilipinas report. Andamnan Eastern Samar State University ESO parang pag-abrihan iyasyahan nga College of Medicine ha Agosto yan ang tuig katapos tagan hen permit han Commission on Higher Education CHED Commission and Bank ka mag-operate han Doctor of Medicine program. Sumalakan Deo Bartolome Nicart, miyembro han ESO College of Medicine Technical Working Group, nagtikang na han Hunyo 18 ang pagkarawat han mga aplikasyon para han pioneering batch han programa samtang ginta target nga magtikang ansyahan nga semestre ha Agosto 10 yan ang tuig. Nagpasalamat hinikart ha CHED tungod han paghatagan permit nga nagtugot ha ESO nga makapag-abri na han College of Medicine nga gintawag niya nga usa nga importante nga pitad para mapadukwag ang serbisyo panlawas sa Eastern Samar. Ang mga interesadong aplikante kinahanglan nga
natural-born Filipino citizen, nakatapos in Bachelor of Arts o Bachelor of Science, tikang hatsyad recognized institution. Waray bagsak nga science subjects, equivalente hinwalo o sobra pa nga units, ngan may National Medical Admission Test kon NMAT score, nga diri maubos sa 40th percentile, suludhan duha ka tuig ang test san admission. Kinahanglan liwat nga waray record hin pag-undang habisan ano nga medical school sa Pilipinas, waray nahukman nga kaso ngan mapirma han return service agreement kon RSA nga naguobligar ha mga magtatapos nga magserbi ha probinsyan Eastern Samar. Makukuhan application form ha Office of the Vice President for Academic Affairs and ESU. Lakipan mga kinahanglan isumiter ang transcript of records, diploma, PSA birth certificate, opisyal nga resultahan NMAT, certificate of good moral character, income tax return han mga kag-anak nga iba pa nga dokumentaryo nga kinahanglanon. May daliwat mga scholarship opportunities para han mga kwalipikado nga estudyante. Sumalakan ni CART magahatag ang Provincial Government of Eastern Samar hapagpanguna ni Governor Ralph Vincent Ivardonin scholarship para haten nga medical students. May mga bungtuliwat sugadhan may dolong nga iba pa nga lokal nga pangobyernohan nga nagbubuhat na screening para han ira mga scholar. Maabot haros 50,000 pesos kada semestre ang kabugusan nga tuition nga iba pa nga kabaraydan ha ESU College of Medicine nga mas ubos kumpara kadamaan nga medical schools ha iba nga probinsya nga rehiyon. Parahan clinical clerkship han mga estudyante ha ikaupat ka tuig may memorandum of agreement na ni ESU ngan Eastern Visayas Medical Center EVMC diin didto magro-rotate ang mga medical students para han ira hospital training. May 23 full-time faculty members ang kolehiyo nga sobra pa han minimum nga 20 nga ginkikinahanglan han shed. Dugang pahini may siyam nga professorial lecturers nga nakapirma na hin kontrata. Mangungunahan programa din si Dr. Maria Luisita Caturza, usa nga eksperyensyado nga medical educator tikang ha Cebu nga may haros 30 ka tuig nga eksperyensya ha pagtutdo ngan pagdumara han mga medical school. Gintagan doon liwat ni CART nga andam na mga pasilidad han universidad para han pag-abrihan programa. May duha pa nga building nga nakaandam para han College of Medicine, Lakipan Medical Science Laboratory Building nga may simulation laboratories, anatomy laboratory, faculty rooms, ngan Dean's Office, ngano sa pang building nga may upat nga classrooms, medical library, audiovisual room, nga iba pa nga moderno nga pasilidad. Targetan ESU nga makarawat hin 40 tubtub 50 ang estudyante para siyahan nga batch han Doctor of Medicine program nga ginlalauman makakabulig hapagbaton han kakulangan han mga doktor ha Eastern Samar ngan habugos nga Eastern Visayas. Para ha bagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Samtang para sa siyahan nga balita matikang dede sa RP Calbayog, 95% sa mga motorista sa Calbayog nagsunod sa una nga adlaw san mahugot nga pagpatuman san pagsulot helmet. Detalye pamatian naton sa report ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas, report. Naging mahimyang ang una nga adlaw san mahugot nga pagpatuman san pagsulot san helmet sa syudad sang Calbayog, Samar, kundiin por luminos 95% san mga motorcycle drivers ug backriders ang sumunod sa balaod. Sigon kan Kapuso Chief Operations Officer Marty Munoz, magkasugbong nga nagbuhat san enforcement operation ang Calbayog Public Order and Safety Office, Land Transportation Office, ug Philippine National Police sa iba-iba nga lugar sa syudad. Sa era monitoring, kadamaan san mga motorista ang nakasulot na san protective helmet. Sugad man, may ada paghihapon pipera nga mga motorista ang natagan ticket kahuman masakpan nga diri nagsusunod sa balaod. Sigon kan Munoz, kadamaan san mga nadakop diri mga residente san Calbayog o tikang sa tayaw nga mga barangay san syudad nga waray makabati san anunsyo san mahugot nga implementasyon. Gintagan doon ni Munoz nga kaya masustener san mga otoridad ang mahugot nga pagpatuman san balaod, sugad san era pagpatuman san iba pa nga mga balaod pantrapiko.
Otro niya ginaghat ang nga tanan nga motorcycle riders ug back riders nga himuon pamatasan ang pagsulod helmet diri la para makalikay san pag-issue san ticket kundi labaw sa nga tanan para sa era kaluwasan sa oras sa nanuman nga aksidente sa kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat, Charmaine, san imo balita. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Balita ti kang hapiyay Eastern Visayas, gobyerno probinsyalan Eastern Samar nag-turnover hin 5 million nga kamada may Tigbao Road project agod mapadalian akses sa mga komunidad. Ang detalye gahatag di Vigumban. Opisyal nga gin-turnover ang gobyerno probinsyalan Eastern Samar ang 5 million pesos nga kamada may Tigbao Road concreting project nga ginlalauman nga magpapadalihan access nga magpapuswag ang biyahe han mga residente han duha nga barangay. Ginpangunahan ni Governor Ralph Vincent R.V. Ivardone ang turnover ceremony kaupod ang mga opisyal han barangay kamada ngan barangay may Tigbao. Ang proyekto may kabugusan nga kahilaba nga 227 metros nga kahalapan nga 5 ka metros. Nga bahinan padayon nga infrastruktura nga programahan gobyerno probinsyal ha mga rural nga mga komunidad. Nilalauman nga bago nga kalsada maghahatagin mas maupay nga connectivity, mas komportable nga pagbiyahe, nga mas epesyente nga transportasyon para sa mga residente. Labi na adlaw-adlaw nga pagbiyahe, nga pag-access sa mga serbisyo. Durante ang seremonya ginpahibaro ni Ivardone nga ipapadayon hini ang Phase 2 construction han covered court sa barangay may Tigbao. Iginsumat liwat ang gobernador nga padayon nga ginuunahan gobyerno probinsyal ang mga prioridad nga proyekto han mga barangay base mapauswag ang serbisyo publiko ngan lokal nga pag-uswag. Ha barangay may Tigbao lakip ha mga ginpaplanuhan pagkumpleto han 5 ka kilometro nga road network ngan pag-instalar han solar street lights para han mas talwas nga transportasyon labi na hingabi. Samtang nga barangay kamada, target liwat hini nga pag-instalar hin street lights para masunod nga tuig gipaplano ang pag-upgrade han covered court, pagbutang hin stage ngan pag-renovate han mga concrete purok area sa plaza base magin mas magamit ini para sa komunidad. Para PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Good Damo morning, salamat, Miss V. Visayas. Sa lain pang balita, VSU pinagi sa extension project nini nagpahigayon og capacity building alang sa mga mag-uma sa Del Carmen, Siargao. Ani ang detalye sa akong report. Dula no sa kagatus ka mga mag-uma gikan sa Del Carmen, Siargao ang mitambong sa duha ka adlaw nga capacity building activity nga giuluhang para sa isla, capacity building on regenerative agriculture and organizational development niadtong Hunyo 18 ning kasamtangang tuig. Ang maong kalihukan nagtumong sa pagpaligon sa mga komunidad pinaagi sa regenerative agriculture o kolektibong aksyon. Sa buntag nga session sa unang adlaw, si Dr. Mark Anthony Barbadillo, usa sa mga resource persons, naghisgot kabahin sa mga estratehiya sa soil conservation o pagpanalipod sa yuta, water conservation o hustong pagdumala sa kahinguhaan sa tubig, o climate resilience aron maandam ang mga maguma sa mga hagit nga dala sa pagbago sa klima. Ipasiugda ni Dr. Barbadillo ang importansya sa malungtarong pamaagi sa pagpanguma aron mapreserbar ang kalidad sa yuta ug masiguro ang padayon nga produksyon sa pagkaon bisan pa sa epekto sa climate change. Sa hapon nga sesyon, gipadayon ang pagpalalom sa kahibalo sa mga partisipante pinagi sa diskusyon sa nursery management ug agroforestry systems nga gipanguluhan ni Ms. Erica Joy Dadios, usa ka faculty member sa Institute of Tropical Ecology and Environmental Science sa VSU. Sa iyang presentasyon, iyang ipasabot ang hustong pagdumala sa nursery areas ug ang kahinungdanon sa agroforestry o ang paghiusa sa pagpanguma ug pagpananom og kahoy isip pamaagi sa pagpalambo sa produksyon samtang nagpanalipod sa kalikupan. Ang kalihukan
Human usa ka hinuusang inisyatiba sa VSU ug Aylaha Incorporated uban sa suporta sa pakigtambayayong sa Agrea ug sa lokal nga panggamahanan sa Del Carmen, Siargao. Ayang masayran nga kabahin ang kalihukan sa VSU-led extension project ng iCare Philippines, transforming VSU's extension through data-driven delivery and digital platforms. Gilauman nga pinaagi sa mga pagbansay, mas mapalambo ang kahibalo o kapasidad sa mga maguma nga maoy usa kayawi sa pagkabot sa malungtarong agrikultura ug mas lig-on nga panginabuhian sa mga komunidad sa isla. Gikan sa VSU DYD sa FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, sa ingon man sa dugang pa nga mga kalambuan, atong unahon ang mga paghitabo kagahapong adlaw mga higala, din law mga investigasyon sa shooting incident sa Tacloban gimando ni Presidente Bongbong Marcos. Na report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas, report. Yes, John? Gimando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang paghimo og malawom nga investigasyon kabahin sa insidente sa pagpamusil nga nahitabo sa San Jose National High School sa Tacloban City. Din tulo ka tawang namatay ug 5 ang nasamdan. Sumala ka Communications Undersecretary Claire Castro dakong kasubo ang gibati sa Pangulo tungod sa mong trahedya. Matod ni Castro, bisan kinsa nga tawo nga mahimong mubati og kahadlok ug kasubo tungod sa nahitabo, ilabi na ang mga ginikanan sa mga biktima. Gawas sa pagmando sa investigasyon, gisugo usab ni Presidente Marcos ang mahingtungdang ahensya sa gobyerno nga siguruhon ang kaluwasan ug proteksyon sa tanang mga pampublikong lugar, opisina ug establishmento, ilabi na sa mga eskwelahan. Gitahon ni Castro nga kinahanglang mas siguro sa mga otoridad ang seguridad sa mga estudyante, magtutudlo og tanang residente aron malikayan ang susamang insidente sa umaabot. Balita sa kauluhan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik kita ha, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Borongan. Good morning, Anay, Ate Mila Afable, Franz Navarrete Probe, Jeremy Ubalde, na Jan Golmatico. Tupad tuloy pasada program ha Eastern Visayas, malampuson nga ginlansad handoli nga LTFRB, sobra 1,400 nga transport workers. Makakabenepisyo ang detalye report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas, report. Sobra 1,400 transport workers palibot Eastern Visayas sin magpapailarom hin temporaryo nga panarabuan o wage assistance sa ilarom hiton tupad tuloy pasada 2026 program nga may panuhi mabuligan na sabing sektora pagatubang hiton epekto ay taas nga presyo ng produkto petrolyo. Ada 1,474 ang kabug-usan nga benepisyaryo nga hinlalakipan hin drivers, conductors, mechanics nga iba pa nga transport personnel tikang Leyte, Southern Leyte, Samar nga Eastern Samar at napili nga mga karawat na sabing assistance siya. Din ang Department of Labor and Employment or DOLE inagalukar hinsobra 14.4 million pesos para hininga programa. Hailarom hininga inisyatiba ang beneficiary magtatrabaho o ka oras sakupin sa kaadlaw. Sakupinin 20 dias nga mga karawat hinanadlaw nga sweldo kantidad 470 pesos. Sumala pa kan DOLE 8 Regional Director Dax Villaruel, ining inisyatiba nagpapakita iton commitment at gobyerno kapag suporta itong mga empleyado nga apektado itong mga ayat pang ekonomiya ngan sugad man pagsiguro nga dahil ito operasyon at serbisyon mga pampubliko nga transportasyon. Ang tupad-tuloy pasada 2026 program in malang puso niya ginlansa di pinangagan pagkakausa han DOLE ngan LTFRB. Impormasyon na hikay pinangagihan na DOLE Regional Office 8. Para Bagong Pilipinas, Dian Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang kadugangan nga sumat lokal, 13 tuluan na patay, 13 adton Samaran, pamusil sa eskwelahan siyudad han Tacloban, duha nga CICL ada kustodiyahan Pro 8, seguridad ha mga eskwelahan na ginapahugtan. Ang detalye report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas, report. Naputos ang grabe nga kahadlok ng kasubanan ang bugos nga siyudad ng Tacloban katapos ang madugo nga pamusil o shooting incident kakuluphan aga Hunyo 22 hasakub mismo ang San Jose National High School nga nagresultahan kamatayin tulong estudyante ngan kasamarihin 13 nga iba pa. Habot ngan makarimadi mga insidente madagmit
Nabanggit naman nga nadakop nga naada na kustudiyahan Police Regional Office 8 ang duha nga minor de edad nga suspect nga ginklasikar como children in conflict with the law kon CICL. Sumalakan Police Regional Director Brigadier General Jason Capoy na itabuan pamusil mga alas 9 aga samtang nagpapadayon ang mga klase. Ang duha nga suspect nga pareho mga estudyante gihapon nga grade 9 na nasabing eskwelahan intigda lang nga sinulod ang duha nga classroom bitbit ang kalibre 38 nga revolver nga 9mm nga pistol. Iginpahayagan kapulisan nga nakarecover hira hindi rin maubos 40 nga basiyohin bala halugarhan krimen. Kadamaan han mga biktima nga namatay nga nasamaran in mga estudyante nga babae. Ang mga nasamaran indayon nga gindara ha pinakahirani nga ospital para matambal. Ngan subayan paunang investigasyon ng kapulisan, nagsumat ang duha nga minor de edad nga hirain naging biktimahin bullying didan eskwelahan. Ngan ini ang gintutuuhan nga nagdusuhay ira pagbuhatan krimen. Naisabutan gihapon nga usahan mga armas ingin tatag-iyahan handadahan usa nga suspect nga usaliwat nga pulis nga yan na giniimbestigaran na gihapon han mga otoridad. Dayon naging kondinarahan Department of Education Region 8 ang marahas nga panhitabo. Iginpahayag na Regional Director sa Luciano Jimenez nga hitaboy na sang high alert situation ngan kinahanglan proteksyonan ang dignidad ngan privacy han mga kabataan. Dayon liwat nga kiniwan Department of Social Welfare and Development Regional Field Office 8 pinaagin pagpadarahing grupo han social workers para magdumarin psychological first aid ngan debriefing sessions para ton mga estudyante magturot do ngan mga empleyado nga naka-eksperyensya ang grabe nga trauma ngan kakulba tungod ang kinita nga insidente. Tungod din yung makaradlok nga insidente, iginmanduliwatan Palasyon Malacañang, hilarom na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inhiluag ng hilarom nga investigasyon ngan igimpapasiguro ang proteksyonan nga tanan labi na mga institusyon han edukasyon. Yan na ang mga eskwelahan habugos nga Eastern Visayas in magpapatuman hin mas mahigpit nga ginparigon nga seguridad. Lakip dinhi ang mahugot nga inspeksyon ng mga gamit han estudyante nga bisita antes pasidlan han gate. Pag-deploy hinduga nga kapulisan na palibot nga hiranihan mga eskwelahan samtang oras han klase. Ngan pagripaso han kapasidad nga ihapan mga security guard nga nagbabantay han mga pampubliko nga eskwelahan. Kasumpay hiniging papatapod naman han Police Regional Office 8 nga Department of Education Region 8 nga bubuhaton niraan nga tanan agud mahibalik ang pagintalwas sa mga eskwelahan nga diri na mautro ini nga trahedya. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borong. Da mga salamat Daisy Ngandayan. Good morning, Eastern Visayas. Samtang DENR gindaraan serbisyo sa Calbayog City. Detalye aadi sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Gindara sa Department of Environment and Natural Resources Office o DENR, kabulig ang Provincial Environment and Natural Resources Office o Penro Samar, ang ira mga serbisyo nga maserani sa mga stakeholder pinaagi sa usang nga aktibidad nga ginpahigayon kakulop. Tumong sa aktibidad nga mas mapasayon ang pag-avail sa mga serbisyo sa ahensya, labi na para sa mga residente ng partner stakeholders nga ada sa mga lugar nga hirayo sa main office San Pedro Samar sa Catbalogan City. Sumalakan Evangeline Lopez, Chief Technical Services Division San Pedro Samar, importante nga diri na kinahanglan magbiyahe sa hirayo ang mga stakeholder base makapangaro sa impormasyon, konsultasyon o serbisyo nga may kalabutan sa kalibungan nga natural resources. Ginklaro ni Lopez nga karuyag San Pedro Samar nga mas makatagamtam ang publiko sa serbisyo sa ahensya pinaagi sa pagduok mismo sa mga komunidad nga stakeholders. Makatagam tabi nga serbisyo nga harani na aton mga stakeholders kasi namon opisina kasi adto Catbalogan. So with the neighboring town most probably kadabil nga di na maginirayo nga Catbalogan pa like Gandara, San Jorge, di ba? Masarani. Pinaagi sa aktibidad, mas ginpapakusog sa Penro Samar ang iramandato nga maghatag sa accessible, responsive and people-centered nga serbisyo para sa pagpanalipod sa kalibungan. Ginlalauman liwat nga makakabulig ini nga mas mapakusog ang kooperasyon sa ahensya ng mga stakeholders sa pag-ataman sa natural resources sa probinsya.
para sa bagong Pilipinas. Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Aton oras, 56 minutos sa naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Para kadugangan nga sumat di kang PIA Eastern Visayas, ESO ginmarkahan ang ika-67 founding anniversary, pinaagihan ang unveiling han Felipe Abrigo statue ngan pagpasidungog han mga partners. Adi balik kivigumban para han report. Ginselebrar han Eastern Summer State University o ESU ang ika-67 nga founding anniversary han Lunes nga adlaw Hunyo 22, 2026, pinagi ang unveiling ang estatwa ni former Congressman Felipe J. Abrigo ang pagpasidungog ka mga partner institutions han universidad. Inatender okasyon ang mga opisyal tikang han national government agencies, local government units, Commission on Higher Education at CHED, academic institutions, civil society organizations, private sector partners, mga faculty, estudyante nga iba pa nga stakeholders. Ginhalaran gihapin bukada ang statwa ni Abrigo nga ginkilala como usahan mga pioneer han edukasyon na Eastern Samar tungod na niya dako o kontribusyon na pagtukod han mga eskwelahan labi na mga komunidad nga kulang in access sa edukasyon haniya panahon. Haiya mensahe ginpabugatan ni Congressman Christopher Shane P. Gonzales ang papel han edukasyon na paghatag hin oportunidad han mga kablas nga pamilya nga napaghubog hin mas maupay nga kinabuhi. Ginpahayag niya nga ESU nagre-representaran padayon nga progreso han Eastern Samar kundi inan ka na-graduate nagiging simbolo han paglaom ang kontribusyon na pag-uswag han komunidad. Dugang pa niya harani nga iya kasing-kasing ang universidad tungod kay pinaura niya pamilya ni Su. Ilabi na kay nga iya lolo, hi Abrigo, nga nan iya father-in-law nga hi Congressman Marcelino Nonoy Libanan, ano sa nagduso pag in State University han ESU, nga niya na padayon nga nasuporta ha mga legislative initiatives para pagpalambo hini. Kinpasabot naman han mga opisyal ng Commission on Higher Education o po dira Commissioner Desiderio A. Apag ngan Maximo Alhipe ang importansya padayon nga kolaborasyon han mga higher education institutions, government agencies nga iba pa nga mga partner organizations hapag parigoon han kalidad ng edukasyon, research, ngan serbisyo para sa mga estudyante ngan komunidad. Ginisaysay naman ni SSU President Dr. Andres Pagatpatan ang mga achievement ng universidad, lakip na academic, sugad na tikadamo nga board top-notchers, manan padayon nga pagpahaluag han mga academic programs, upod ang medical school nga nagpapakita han padayon nga pag-uswag han institusyon. Ginkilala naman han isu ang kontribusyon ng mga partner institutions, tika nga national government agencies, LGUs, NGOs, civil society organizations, kan private sector establishments, nga padayon nga nasuporta ang mga programa han universidad. Para PIA Eastern Samar, V. Tolentino Kumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas. Samtang mga bagong programa sa graduate education, gilunsad sa VSU, aniyang detalye sa report ni Jexter Kizon. Gilunsad sa Visayas State University kun VSU ang mga programa sa graduate education alang sa academic year 2026-2027 nga naghatag og mas daghang oportunidad sa mga estudyante o mga profesional nga nagtinguha sa mas taas nga level sa edukasyon. Lakip sa mga programa ang 21 ka master's degree programs ug 4 ka doctoral programs nga dunay 100% Certificate of Program Compliance kun COPC gikan sa Commission on Higher Education kun CHED. Gibutyag usab sa universidad nga mahimong mapahimuslan sa mga kwalipikadong estudyante ang mga scholarship grants, assistantships ug lain-laing lokal ug internasyonal nga mga oportunidad. Naglaom ang VSU nga pinaagi sa maong programa mas mudagan pa ang mga estudyante o profesional nga madasig sa pagpadayon sa ilang edukasyon ug makatampo sa pagpalig-on sa human resource development sa tunghaan. Jackster Kizon, DYDCFM. Good morning, Eastern Visayas.
Alas 9:01 ang atong takna mga higala. Una na lang ko nga manamilit. Din hinatapos ng partisipasyon ng atong CBN ng DYD sa FM sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, Rigging Engineer Sean Valia Gonzalo, kini si Micaela Gongora, ako nakabanin na si Jexer Gizon. Alam ni atong tulumanon, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ugwa naman tayo oras mga higala. So atong takna on minutos sa pasado alas 9 sa kabuntagon. So mag-final message na lang tingalita no. Napakadiha Miss Pen. Alright, so thank you. Maglilisensya kami temporaryo ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda. Chief Tech Joey Transmitter, mga kaupod naton, di Master Control, Engineer Mark, na Coach Euphem Buna Jr., Contributors Daisy Dayan, inihi Ate Pen Pumida. Upodan nato na pang-imbitar para buwas, di nila ato na taramdan. Morning, Eastern Visayas. Tikang naman didiha PIA Eastern Visayas, amoton kabugusan ng amon mga balita nga nahikay. Damo nga salamat ha aton naging news contributor na nga aga, Miss Vigomban of PIA Eastern Samar, hangaran ng amon regional head, si Rian Arinto. Ako naman ni Steffi Liborios, nagsisiring Good Morning Eastern Visayas. Ngan mananamilit na liwat kami dide sa RP Calbayog. Damo nga salamat sa ako nakaupod nga news contributor Charmaine Parito Balvez. Ngan damo nga salamat sa ato nakaupod dide sa Master Controller Raizano Barandino, Ernest Almuete ngan si Gardo Abarico. Ngan sa ngaran sa naman acting station manager Hinaro Navelon, ako tro ini si Suzette Pretencio, iyon nakaupod sa Tuesday edition sa natong taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Miss Mikay? Okay, so og sa ngalan sab sa atong mga kaubanan diri sa Radyo Pilipinas Sogod, atong kauban diri sa Master Control Noel Palugod, ato nga mga frontliners Aljon Malo, Tria Mikate, Roel Bugnos Jr., Dalia Urit at Will ug Chevik Epe sa pagpanguna sa atong station manager Dudez Alaras, ato sa pasalamatan ng admin Miss Rosemary Mikati, John Amora ug Igoy Paul. Kini si Gemma Distriza, magpasalamat sa atong panag-uban sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas.